This time naman po ay hayaan niyo pong basahin ko po ulit ang passage ng Genesis chapter 2 verses 18 to 25 sa Tagalog. Kanina binasa sa English, ngayon naman po ay babasahin natin sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng mga kasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit ito sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga yun. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan niya. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ni Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki, nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Nandito pa rin po tayo sa series natin ng pag-aaral ng Family Code of the Scriptures. Last week, pinag-aralan po natin yung Genesis chapter 1, yung foundations po, pagdating sa yung creation mandate ng Panginoon para sa tao. And this time, pag-aaralan naman po natin ang marriage o pag-aasawa, the foundation of the family. So, mga kapatid at kaibigan, may kasabihan po tayo kapag may dalawang nagsasama at nag-iibigan at walang magawa ang pamilya sa kanila na naririnig natin ito, yung mga salitang ito. Mapipigilan mo ba ang nararamdaman? Diba? Ang pag-ibig raw ay sa kanila ay hindi nag-iisip. Kaya ganun nang nasabi. Hindi nag-iisip, ito'y bulag sa katotohanan at gagawin lang nito ang gusto nitong gawin. Kaya hindi mapipigilan ayon sa kanila. Unfortunately, marami sa mga pumapasok sa relationships at sa mga ganitong klaseng arrangements na ang pananaw at nag-e-expect na kapag sila'y nagsama, magiging maayos at masaya ang lahat. Ine-expect nila na ganito ang mangyayari. Parang story siya ng mga Disney princess. And after that, pagkatapos ng kwento, and they live happily ever after. Ika nga. Meron namang iba na dahil naglaro ng apoy, napasok. Diba? Ganun naman talaga nangyayari pag naglaro ka ng apoy. Ayaw na. Ayaw na raw magmahal. Ayaw magpakasal. Ayaw magpatali. Dahil dati daw sila'y nasakal. Meron namang iba, puro laro ang ginagawa. Dinidribble ang pagsasama hanggang sa magsawa na lang. Mag-aasawa lang pag nabuntis at lumaki na ang bola sa kakadribble. Sa ngayon, practice muna. Titingnan muna natin kung paano sumot. Mapapaisip tayo. Kung ganito ba ang plano ng Diyos para sa pagsasama at pagkakaroon ng pamilya, bakit ganito kagulo? The reality that we see today is that kapag pinag-uusapan ang marriage and family life,
At nalaman natin na meron sa mga mahal natin sa buhay na nag-a-announce na mag-aasawa na sila or engaged na sila, ganito ang sinasabi. Lumalagay na yan kasi saan? Magulo. Sa gulo. Yung iba tahimik Lumalagay daw sa tahimik. Lumalagay sa gulo. Bakit mahalaga pag-aralan to? Mahalaga po ito sapagkat makikita po natin sa scriptures na sa pasimula, Diyos po ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hanggang ngayon, ginagawa niya yun para makapamuhay tayo ng maayos at payapa ayon sa kanyang larawan at wangis. Sabi nga sa pinag-aralan natin sa Genesis chapter 1 last week, sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan at wangis. So from the beginning, God has revealed that He is the provider of all our needs so that we can happily live on earth as His image bearers. So Genesis 1:27 to 28, let me quote again. God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Merong creation mandate. May binili ng Diyos sa tao na dapat niyang gampanan habang nandito siya, nananatili sa daigdig. Sa umagang ito, panalangin ko po na mag-minister sa atin ang salita ng Diyos. Especially sa atin na nalilito sa mga bagay-bagay o may pinagdadaanan sa ating buhay. Nawa makilala po natin na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. At siya po ay Diyos ng pagmamahal. At kalooban niya na maging matamis at maayos po ang pagsasama ng mag-asawa at buhay natin dito sa lupa bilang pundasyon ng pamilya. Nawabigyan din tayo ng Diyos ng mga bagong pananabik sa kanyang salita para lalo po natin itong hanapin at pahalagahan at sundin bilang tugon sa kanya sa maayos po na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As we approach our passage for this morning, ganito po ang question natin sa scriptures. Why is marriage the foundation of the family? Why is marriage the foundation of the family? Madalas natin naririnig yun sa labas. Pag pinag-aaralan natin family code, laging ang simula niyan ay the family is the foundation, or rather, the family is the foundation of society. And the foundation of family is marriage. Pero why? Which leads us now sa ating passage sa verse 18. Mangyari na buksan po natin ang ating mga Bibles doon sa Genesis chapter 2, verses 18 to 25. So ganito po ang sinasabi sa verse 18. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Pag kinumpare po natin ang Genesis chapter 2 at saka Genesis chapter 1, mapapansin po natin, especially doon sa Genesis chapter 1 creation account, at every stage of creation po, mula sa paglikha ng mga pamunuan na, may kumakatok po ba? Wala po. Parang po. Sa kabila. Okay. Mula sa paglikha ng mga pamunuan ng kalawakan, himpapawid, yung pamunuan ng dagat at lupa, hanggang sa paglikha po ng tao, laging may benediction po ang Diyos. At ang sinasabi po niya, pagkatapos niya likhain ang mga pamunuan na ito, ang mababasa natin sa Genesis 1 ay ganito ang kanyang evaluation. And God saw what He had made, and it is good. Then pagkatapos niya lalangin ang tao sa kanyang larawan at wangis, sabi sa atin ng scriptures, behold, it is very good. Pero pagdating po natin dito sa chapter 2,
God is saying something different. Dito sa verse 18, inulit po ba ng Diyos ang it is good? Hindi. Ang sabi po niya, it is not good. Hindi mainam sa Tagalog. And this is the first time na nagpahayag po ang Diyos ng isang malediction. Pag sinabing benediction kasi, it is positive speech, a word of praise, something that is good, spoken of. Dito, this is a malediction. It is the negative form ng speech or comment ng Diyos. At sabi niya, it is not good regarding Adam's condition. Ano daw ito, ang condition na ito? Sabi ng Diyos dyan, it is not good for the man to be alone. Ibig sabihin, sa standard ng Diyos, kailangan daw ni Adan at kalooban nito ng Diyos na may makakasama siya at makakatulong. Kapag binasa po natin ang mga naunang verses, yung verses 15 to 17, makikita po natin ang layunin ng Diyos at bakit niya nilalaan ang tao. Dito sa verses 15 to 17, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. The Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you will surely die. Sinasabi ng Bible na ang dahilan bakit nilalang ng Diyos ang tao ay upang, dito sa chapter 2, ay upang alagaan at ingatan ang halamanan. Okay? Ang tinutukoy dyan yung Eden. Okay? Hindi siya hihiga-higa lang. Minsan, pag nanonood tayo ng cartoons, nilagay ng Diyos si Adan doon sa halamanan ng Eden. Tapos, makikita natin pahiga-higa lang habang may sinusubo na ubas si Adan sa kanyang bibig. Hindi ganun ang dito. Ang connotation. Magtatrabaho si Adan. May duty na binigay ang Panginoon sa kanya. Pero pag sabi natin trabaho dito sa Genesis, hindi siya yung trabaho na mahirap. Kasi sa panahon natin ngayon, pag sabing hanap buhay ka talaga. Kasi pag hindi ka naghanap buhay, ang kabaligtaran na mangyayari sa'yo, hanap patay ang mangyayari. Hindi ganun kahirap ang buhay nung panahon ito sapagkat wala pang kamatayan, wala pang kasalanan. Hindi pa pumapasok kasalanan dito. And so, may responsibility si Adam na ingatan at alagaan ang halamanan. Hindi siya hihiga-higa at kakain lang. Kailangan niyang magtrabaho. Kasama yun sa pagiging tao niya. At dito siya magsisimula saan? Sa Eden, ng kanyang pamumuno. Ngayon, para magampanan niya ang kanyang tungkulin, sabi ng Diyos, kailangan meron siyang makakasama. Kailangan may kasama siya habang nagbubungkal ng lupa at inaalagaan ang halamanan. Kailangan may kasama siya habang naglalakad sa daigdig at pinamumunuan ang himpapawid, ang lupa at mga karagatan. Kailangan may magpapaalala sa kanya na ito ang goal natin. Ang goal natin sa pamamagitan nito ay luwalhatiin ang Panginoon. Kailangan may makakasama siya. Sabi nga ng Diyos, it is not good for the man to be alone. And so why is marriage the foundation of the family? Number 1, verse 18a. From the very beginning, God designed the family to be centered around marriage. From the very beginning, God designed the family to be centered around marriage. Mapapansin natin dito sa Genesis chapter 2, nasa beginnings tayo, no? ng scriptures at saka beginning of history. The first human relationship that God instituted is not a parent-child relationship. The first relationship that God instituted is not a brother-sister relationship. The first human relationship that God instituted is not also a relationship among friends. The first relationship that God created
is marriage. And when we look at the end of the Bible, makikita po natin that the last relationship that is being celebrated is also marriage. Yung pagsasama na ni Kristo at ng kanyang bride, ang iglesia. Marriage, mga kapatid at kaibigan, is a divine initiative. Dahil ito ay tinatawag ng Diyos sa pasimula, nakaugat ito sa paglalang sa tao, sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya nga tinuturing ang pag-aasawa na creation ordinance. Pag sabing ordinance, ito po ay inutos ng Diyos. Therefore, ang marriage ay bahagi ng mga inutos ng Diyos sa tao. Hindi naman ito para sa Christians lang. Ang marriage ay para sa sangkatauhan. And so, dahil ito ay nakaugat doon sa paglalang sa ating sa larawan at wangis ng Diyos, marriage therefore displays our very humanity. It reminds us that God created us in His image and likeness. Hindi po ito invento ng tao. O hindi rin ito inimbento ng konstitusyon natin. Hindi ito karapatan na pinagkaloob sa atin ng saligang batas. Sabi nga po sa Article 15, Section 2 ng Philippine Constitution, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Walang sinasabi po ang konstitusyon natin na nagmula ito sa mga tao. Rather, kinikilala or ina-assume lang ito ng ating saligang batas na ito ay social institution, na nandyan na yan. It is an inviolable social institution. Ina-assume niya na nandyan na yan. Na ang pag-aasawa ay inviolable daw at pundasyon ng pamilya. Ano kaya ibig sabihin ng inviolable? Ibig sabihin ito ay permanent. Ito ay protected social structure, protected by the state. Hindi ito maaaring sirain, ninuman. Hindi pwedeng basta-basta manghimasok dyan ang pamahalaan. At hindi maaaring gumawa ang Pilipinas ng batas na sisira sa institution of marriage. Kaya nagtataka ako kung bakit mayroong mga government agencies na kung ano-ano ang sinisingit pagdating sa marriage. Pero marami sa atin ang tingin sa pag-aasawa ay gawa-gawa po na tao at naaayon sa mga nakagawian. Akala natin maaari natin gawin ang gusto natin ukol sa pag-aasawa. Kaya nga yung mga may gusto ng same-sex marriage, yun yung unang konsepto nila ng LGBT. Ang una nilang pinaglaban ay same-sex marriage. Akala nila kapag pinalitan nila ang batas, lusot na sila. Pumalag po ang mga Kristiyano. Sinabi natin there's no such thing as same-sex marriage. Sapagkat ang marriage ay marriage between a male and female. Diyos ang gumawa niya, hindi tao. So therefore, hindi mag-a-apply yan sa inyo. Ngayon, ang agenda naman nila ay isulong ang same-sex union na. Hindi marriage. Noong 2023, may lumabas pong balita sa British Broadcasting Corporation or BBC ng isang babae na nag-save siya po nag-ipon siya for 20 years. Ano yung purpose? Bakit siya nag-save for 20 years? Para pakasalan ang kanyang sarili. Doon sa ceremony niya, sa marriage ceremony niya sa kanyang sarili, sinukutan pa niya ang sarili niya na singsing. Ang sumpa daw niya, o yung mga promises o pangako niya sa sarili niya, 14 na pangako. Para sa kanyang sarili rin. Mapapabuntong hininga ka na lang. Meron namang iba na dahil ang tingin nila ay kontrata lang or papel lang ang pag-aasawa,
gusto nila maipasa ngayon sa Kongreso ang divorce bill para maging madali ang walang visa. So, ano na nangyari doon sa inviolable social institution? Hindi pa po naipasa ang divorce. Hindi pa nila priority yun sa ngayon. It is disheartening na marinig at mabasa ang mga ganitong bagay because marriage is supposed to display our very humanity. That God created us in His image and likeness. Pero ang ginagawa natin, pilit nating pinababa ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaloob niya sa atin to, it is His gift. Tapos ang ginagawa natin, wala namang hayop na humaharap sa Diyos at nangangako ng pagmamahal sa kanyang kabiyak panghabang buhay. Meron bang hayop na gano'n? Wala eh. Wala. It reflects our very humanity. And we are destroying it. Ang taas ng tingin ng Diyos sa pag-aasawa dahil pagpapala niya ito sa atin. Why? For what purpose? When we read itong mga verses na ito, it will echo to us and God bless them. Para masiyahan tayo sa Kanya. Tapos tayo ngayon, hindi man lang magpasalamat, sinasabi pa natin na invento lang yan ng tao, gawin natin ang gusto natin. Mga kapatid at kaibigan, marriage is a divine initiative. And God designed the family to be centered around marriage. Pagkatapos ipahayag ng Diyos na it is not good for man to be alone, dun sa verse 18, dun sa second part, sinabi niya na bibigyan niya si Adan ng makakasama at makakatulong. Sa King James Version, ang ginamit na salita ay help meet for him. Sa ibang versions, mababasa natin pag tinignan yung mga English Bibles, help me or helper suitable for him. Ito'y nangangahulugang may ugnayan ng lalaki at babae, such that ang babae po ay saktong-sakto sa pangangailangan ng lalaki. Ang priority, ang unang nilikha ng Diyos ay ang lalaki, at ngayon, lalalakin na ng Diyos ang babae. And dito sa salitang she is his helper or helper suitable for him. Pag tinranslate natin yan sa English, masasabi natin, she is his exact counterpart. God in His sovereign wisdom made sure that the woman complements the man. Ngayon, siguro iniisip natin, bakit kaya kailangan ng lalaki na magko-complement sa kanya? Ganito po yan. May pinagagawa ang Diyos kay Adan. Simula sa Genesis chapter 1. Both sa lalaki at sa babae, or all of humanity. Ang sabi ng Diyos sa Genesis 1:28, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. At dito siya magmumula, dito based sa Genesis chapter 2 naman, magsisimula siya sa Eden sa pamamagitan ng pag-alaga at pag-ingat nito. Ganito luluwalhatiin ng tao ang Panginoong Diyos. Specifically, dito sa Genesis 2, ganito luluwalhatiin ng lalaki ang Diyos. May order na singit ang Diyos. Ang tungkulin ngayon ng babae bilang helper or helpmate or help suitable for the man ay tulungan si Adan na ganapin ang kanyang purpose bilang lalaki sa harapan ng Diyos. Upang pareho nilang luwalhatiin ang Diyos. Ang trabaho ng lalaki para maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan niya ay alagaan at ingatan ang hardin at pamunuan ang lahat ng pamunuan dito sa daigdig. Yun ang trabaho ng lalaki. Ngayon, ano ang tungkulin ng babae? Ang tungkulin ng babae, tulungan siya na luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tungkulin. God created the woman to be a helper. Sa relationship nila, hindi babae ang magli-lead. Lalaki. Ganito yung order and design na ginawa ng Diyos.
Para maging leader and initiator ang lalaki, God created him a helper. So husbands should lead so that the wives can help. Magkaiba man sila ng physical na katangian, mapapansin natin, iba ang lalaki, syempre. Iba ang pag-iisip ng lalaki, iba ang physiology, iba ang behavior ng lalaki. Ganun din sa babae, magkaiba sila. At magkaiba man ang kanilang kakayahan at responsibilidad, intention po ito ng Diyos na magkaiba sila. At the same time, intention din ng Diyos na magkaisa sila. Dahil created sila in His image, magsisilbi ngayon silang halimbawa ng pagkakaisa sa mga salinlahi ng tao. Which leads us to second point. So why is marriage the foundation of the family? Second point, so verse 18b. In marriage, God designed the husband and wife to complement each other, to bind the family together. God designed the husband and wife to complement each other, to bind the family together. Ang lalaki siya ang mag-i-initiate o magsisimula sa pag-ingat at pagpapalago at pamumuno. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa kanilang pagsasama at sa pamilya. Ganon ang ginagawa ng lalaki. Unfortunately, sa panahon po natin ngayon, akala natin ang pag sinabi ang lalaki ang haligi ng tahanan, ang nasa isipan natin ang lalaki lang ang magtatrabaho para itaguyod ang pamilya. Sa mata ng Diyos, hindi po pagtatrabaho lang ang trabaho ng lalaki. Siya po ang magsisimula na mag-iingat sa pamilya. Hindi lamang pagtatrabaho. Siya rin ang magtuturo sa pamilya kung paano luwalhatiin ang Diyos. Siya ang magsiset ng direksyon. Ang babae, pupunan niya at tutulungan ang lalaki sa pag-alaga at pamumuno. Kukuha siya ng direksyon sa kanyang asawa. Yun ang kanyang ambag at yun yung God-given purpose sa buhay. And it is a very good purpose based on a very good design from a good and wise God. Uulitin ko po, it is a very good purpose based on a very good design from a good and wise God. Sabi ko po last week, when we live out our God-given purpose, joy is not far behind. What gives us true happiness, mga kapatid, is the fulfillment of the purpose for which God created us. Marami sa panahon natin ngayon, hindi alam. Habol tayo ng habol sa kasiyahan, at gusto natin iyon. Pero mukhang mailap ang kasiyahan. Hindi natin alam kung paano ito mapapa sa atin. At kung ano-anong ginagawa natin. Meron dyan sayaw ng sayaw sa harapan ng camera nila. Diba, TikTok ng TikTok, bawat hindi pa natatapos ang araw, siguro naka-train ng upload na siya. Merong iba kung ano-ano ang ginagawa. Inaabuso ang pagkain, kain dito, kain doon. Merong iba ang ginagawa, punta dito, punta doon sa bahay ng kanilang mga kaibigan, naghahanap ng kasiyahan. Pero simple lang naman ang pinapakita sa atin ng scriptures. It is when you live out your God-given purpose, that is where joy and happiness is. True happiness is the fulfillment of our purpose, of the purpose for which God created us. According doon sa design na ginawa ng Diyos, pag na-fulfill natin yun, nandun ang kasiyahan. Simple lang. Let us uphold that design. Tuloy po tayo sa verses 19 to 21. Sabi po dyan, out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called a living creature, that was its name. The man gave names to all the cattle and the birds of the sky and every beast of the field, but for Adam, sabing but
may contrast, may pagkakaiba. But for Adam, there was not found a helper suitable for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up the flesh at that place. So pagkatapos ipahayag ng Diyos na pagpapalain niya si Adan ng isang makakatulong at makakasama niya, doon pa lang dinala ng Diyos ang mga hayop. By this time, nilikha na ng Diyos. Sa Genesis chapter 1, masasabi natin na in the first 6 days, nagawa na ng Diyos ang lahat ng hayop Or nilikha na niya ang lahat ng mga hayop. Dito, may binigay na mga hayop ang Diyos. He formed every beast of the field and all that. Itong mga beasts na ito ay dinala ng Diyos kay Adan. Hindi niya ito dinala, hindi niya ito nilikha at dinala kay Adan para doon pumili si Adan. Hindi po. Rather, dinala ng Diyos ang mga hayop para makapagsimula na si Adan sa pamumuno niya. Noong una pa lang po kasi, pag ikaw ay isang ruler o mamumuno ka sa isang bayan o sa isang territory, ang isa sa mga tungkulin mo bilang isang ruler ay magbigay ng pangalan. And so, tulad ng pagbibigay ng Diyos ng pangalan sa araw at gabi at sa lahat ng pamunuan sa Genesis 1, God is now setting into motion yung inutos niya kay Adan na rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth. Kailangan pangalan ni Adan para ma-exercise niya yung kanyang responsibilidad. At ganun nga ang ginawa ni Adan na kung ano ang kanyang itawag, sabi dyan, yun ang naging pangalan nila. Ngayon sa verse 20, habang pinapangalan ni Adan ang bawat ibon at mga hayop, nagkaroon ng konting twist yung kwento. Ang sabi ko sa verse, but for Adam, there was not found a helper suitable for him. Mukhang nakaramdam po ng loneliness si Adam. At habang nakikita niya ang bawat hayop ay may counterpart na kasama, nakita niya may kasamang mga babae yung mga pinangalan niya yung mga hayop, napansin niya na siya wala. So habang pinapangalan niya sila, it would seem na nagbabakasakali siya, baka may mahanap siya doon. Siya, hindi Diyos. Siya. Kaso doon sa paghahanap niya sa mga hayop, bigo siya. So bakit doon ka kasi maghanap? Diba? So bigo siya. Ganun pa man, napakabuti mo ng Diyos. Alam niya ang pangangailangan po ni Adan. Anong ginawa niya? Pinatulog niya si Adan at kumuha sa tagiliran ni Adan ng isang tadyang at sinara ang laman. Marami pong speculation kung tadyang ba talaga ang pakahulugan ng salitang ginamit sa original language. Pero, ibig ba sabihin nun ay tagiliran lang. Pero we will content ourselves po doon sa nakumuha ang Panginoon ng isang tadyang sa kanyang tagiliran. At sinara ng Diyos ang laman. Ano po ang ginawa ng Diyos sa tadyang? Ginawa niya po itong isang babae. So verses 22 to 23, sabi po dyan, the Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man and brought her to the man. The man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Pagkatapos po gawin ng Diyos ang babae, inilapit niya ngayon ang babae kay Adan para mag-take responsibility si Adam. Para siya magpapangalan doon sa babae. Adam would take responsibility sa kanilang relationship, sa kanilang pagsasama, and he would also exercise his rule over her. Nang makita ni Adan ang babae, anong napansin niya? Napansin niya na hindi tulad niya. Hindi niya kapareho. Sinabi pa dyan na, ay, lalaki. Hindi. Hindi tulad niya. And yet, alam niya ang tao yan. At nabighani siya sa ganda at napatalumpati siya ng masayang tunay. Ano sabi niya?
Sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya. Pero maganda sa English, dahil ang sabi dyan, woman. Because she was taken out of man. So kung ano ang katangian ni Adan bilang tao ha, kung ano yung katangian ni Adan bilang tao, makikita rin ang mga katangian yun sa babae. At kinilala ni Adan na ang babae ay tao nga. Hindi hayop. At dahil ang babae ay nagmula kay Adan, napawi ngayon ang kalungkutan ni Adan. Siya ang naaangkop sa lalaki at pamumuno at pagsasama nila. So mapapansin natin dito sa account na ito, may kaayusan na nilagay ang Diyos. May kaayusan ang kanilang pagsasama. Pag tinignan natin, ganito yun. Si Adan ang unang nilikha ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 7. At unang tumanggap ng bilin mula sa Diyos sa Genesis 2:15 to 17. Siya ang nakarinig doon sa sinabi ng Diyos, gusto kong alagaan at ingatan mo ang halamanan. Wala pa ang babae noon. Therefore, si Adan ang may accountability sa Diyos sa kanyang leadership. Tapos nilikha ng Diyos ang babae mula sa lalaki. At ang babae ang inilapit sa lalaki. Pag ganun kasi yung parang yung inilalapit, yung mga ganun, mapapansin natin na yung kung sino yung leader, mapapansin natin kung sino yung namumuno. So, lalaki ang nagpangalan sa kanya na woman sapagkat nagmula siya sa lalaki. Sa panahon natin ngayon, ayaw na natin ang salitang woman. Ang gusto nila ay feminine. Bakit woman? Sabi niya, because she was taken out from man. In other words, she carries his name. And because she carries the name of Adam, she represents him. Siya ang kumakatawan kay Adan. And she derives her authority and her responsibility from Adam. Papapansin niyo, pagkatapos lalangin ng Diyos si Eva, walang binigay na bilin ng Diyos kay Eva. Si Adan ang magbibigay ng direksyon. Kukuha siya ng kanyang marching orders from Adam. Tahimik ang Diyos. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang babae, tahimik ang Diyos. Sapagkat kalooban ng Diyos na lalaki po ang mamamahala. Ang goal ng babae ngayon ay i-represent ang kanyang asawa sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Sadly, sa Genesis 3, pag binasa po natin yung account ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, makikita po natin ang unang naging kasalanan ng babae. Kung ang babae ay dapat na kukuha ang kanyang marching orders sa kanyang asawa, abay dapat kumonsulta siya sa kanyang asawa. Di ba? Pero sa Genesis chapter 3, ang unang-una natin makikita, parang yung scene parang dahan-dahan na yung camera. Makikita natin una mga puno. Tapos pagdating nila sa gitna ng halamanan, makikita natin umagang-umaga, nandun yung babae may kausap. Ang kausap niya ay hindi yung kanyang asawa, kundi ahas. Later on, when we read the scriptures, ibubunyag sa atin ng scriptures na yung ahas na yun ay kaaway pala. Imbis na humingi ng direksyon sa kanyang asawa, imbis na kumonsulta sa lalaki, ginawa ng babae ang gusto niya. Pinakinggan niya ang ahas. Kaya tuluyan na siyang nalinlang ng kaaway. May kaayusan na nilagay po ang Diyos. Mula sa ganitong kaayusan, lalawig ang pamilya at dito po
nalulubod ang Diyos. So why is marriage the foundation of the family? Number one, from the very beginning, God designed the family to be centered around marriage. Number two, in marriage, God designed the husband and the wife to complement each other to bind the family together. Dito sa verses 19 to 23, when God's design and order in marriage is upheld, the family flourishes. When God's design and order in marriage is upheld, the family flourishes. So pagkatapos nito, tumigil na sa pagkwento si Moises tungkol sa paglalang sa babae. At nagbigay po siya ng konting komentary tungkol sa pag-aasawa. Sa verses 24 to 25, ganito po yung kanyang sinabi. Si Moises po ang writer ng Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At sabi po niya, dito sa verse 24-25, "For this reason, a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked, and were not ashamed." Siguro mapapakamot ulo tayo kung anong ibig sabihin dito ni Moises. Ang verse 24, pinapaliwanag nito po yung intention ng writer. Yung intention ni Moises bilang manunulat ng aklat. Na nais po niyang ituro sa mga Israelita na may dahilan po sa pagkakaayos ng bagay-bagay dito sa mundong ito. Nanggaling po sila sa Ehipto at papunta pa lang sila sa Kanaan, sa lupang pangako. At paparating sila sa Mount Sinai. At doon, sinusulat niya, habang naglalakbay sila, nais niyang ituro sa kanila na ganito ang order of things na nilagay ng Diyos. Ganito ang pagkaka-design niya sa marriage. At dahil ibibigay sa kanila ang Kanaan, kailangan po nila i-uphold ang design na ito pagpasok po nila doon sa Kanaan. Yun ang intention ng writer. Now, tulad ng responsibilidad ni Adan at ng kanyang asawa na mamumuno para sa Diyos, kailangan nila ngayon yung mga buong Israel, kailangan nilang ipakita na kaya nilang i-uphold ito pagpasok po nila doon sa lupang pangako. Kailangan ipakita nila na marunong sila sumunod sa tuntunin ng Diyos. At dito sa ating passage, kaya pala pag nag-asawa daw ang lalaki, ano sabi dyan? Pag nag-asawa ang lalaki, sabi ni Moises, nung panahon nila, iniiwan niya ang kanyang magulang at sumasama sa kanyang asawa. Bakit daw siya sumasama sa kanyang asawa? Ano sabi dyan? Dahil sila'y nagiging isang laman. Siguro napapaisip po tayo ngayon kung ano ang pinatutukuyan dito ni Moises na, "For this reason, a man shall leave his father." Anong this reason na yun? Ayon po sa mga scholar, yung this reason na tinutukoy dyan ni Moises ay yung sinabi ni Adan na makita niya nung nabighani siya kay Eva. Sinabi ni Adan, balikan lang natin ng konti, sabi po niya nang makita niya si Eva, "Bone of my bones and flesh of my flesh." Ang paggamit daw ng pangasalitang bone of my bones and flesh of my flesh ay pledge of loyalty sa kanyang asawa. Tulad rin ang paggamit sa ibang passages of Scripture, pag ginamit ang bone of my bones and flesh of my flesh, ito po ay sumpa ng katapatan o pangako ng katapatan kung kanino ka man sumusumpa. Halimbawa na lang po, sa 2 Samuel 5:1 and 3, ganito po ang panunumpa na katapatan ng mga northern tribes kay Haring David sa Hebron. Pakinggan lang po natin. 2 Samuel 5:1 and 3, ganito po ang sasabi. "Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and said, 'Behold, we are your bone and your flesh.'" Tapos verse 3, "So all the elders of Israel came to the king at Hebron, and King David made a covenant with them before the Lord at Hebron." So, gumawa sila ng tipan pagkatapos sabihin yun ng mga tribes. "And they anointed David king over Israel."
Dito sa ating passage, in response to God's provision of the woman, nangako po si Adan, in other words, na magiging tapat sa babae. Kaya nga ang pag-aasawa ay may exclusivity. O pwede rin natin sabihin, it is monogamous. Hindi pwede yung may bahay ka, nakikibahay ka sa iba. Ang daming ganyan. Kasi ang tingin nila sa sarili nila kasi matibay sila, immortal. Hindi po. Dito makikita natin sa order na nilagay, wala ka sa ayos kapag ganun. Dito sa ayos na nilagay ng Diyos sa pasimula, makikita natin na ang pag-aasawa ay may exclusivity. Ang unang halimbawa ng pag-aasawa dito is that it is a covenant. Ano ibig sabihin nun? Ang pag-aasawa po ay may 3 types of relationships at saka 3 parties. 3 parties. Pag naririnig natin yung third party, isip natin, ay, love triangle. Isip natin may nangangaliwa. 3 parties, 3 types of relationships. Ang unang relationship na makita natin dyan is God's relationship with the man. Yun yung vertical relationship ng lalaki. Pangalawa, God's relationship with the woman. Yun yung vertical relationship ng babae sa Diyos. At syempre, yung pangatlo, yung relationship ng man and woman sa isa't isa. So, yun yung horizontal relationship nila. Ang parties na nandyan sa marriage ay Diyos, lalaki, at babae. Sa marriage triangle, hindi ito kasamaan sa harapan ng Diyos. Sapagkat pag tinignan natin, nandyan ang Diyos, nandito ang lalaki, nandito ang babae. Habang papalapit sila ng papalapit at lumalago sila at tumitibay sa kanilang relationship sa Diyos, habang papalapit sila ng papalapit sa Diyos, mapapansin natin, papalapit din ng papalapit sa isa't isa ang mag-asawa. Tumitibay ang kanilang relationship dahil sa kanilang relationship sa Diyos. And so, hindi siya masama. Sa mata ng Diyos, husband and wife live as one flesh, all to the glory of God. Unfortunately, sa panahon natin ngayon, hindi ganyan ang tingin. Sabi pa ni Moises dito sa verse 25, kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Sinasabi po dito ni Moises na ang pag-aasawa ay maganda at talisay. Hindi bastos o offensive ang kakupuran ng mag-asawa sapagkat sagisag ito ng pagiging open nila sa isa't isa at yung tiwala nila sa isa't isa. Walang tinatago, walang dapat ikahiya, sapagkat sa kanilang pagkakaiba, pinagpala sila ng Diyos na maging angkop sa isa't isa. In marriage, kailangan nila makilala ang isa't isa, sapagkat sa mata ng Diyos, sila'y isang laman. Hindi sila partner or couple lang. Sa panahon natin, gusto natin gamitin yung term na partner na kasi may equal rights. Sa law of obligations and contracts, pag sinabing partner, pareho kayo may equal, pareho kayo may obligation or duties sa isa't isa. Pero dito sa scriptures, hindi partner ang tawag sa kanila, kundi sila po ay isang laman. Dahil sila ay isang laman sa tipan ng pagsasama, kailangan ma-express nila itong pagiging isang laman. Kung sa mata ng Diyos sila ay pinag-iisang laman niya, mula sa dalawa, pinag-iisa, kailangan ma-express nila ito. And what better way to show that they are one flesh than through God's gift of sex? Because marriage is a journey of discovery. It is a marriage of knowing one another, getting closer and closer to one another. Hindi dapat po pinagbabawal ang sex sa mag-asawa. Hindi po ito bastos. Nakasanayan po natin na pag pinag-uusapan ito sa harap ng ating mga lolo't lola, pag napag-uusapan ito, ang sasabihin nila ay bastos itong apo ko .
Tapos pag pinag-uusapan naman natin ito kasama ang ating mga kaibigan, tawanan ng tawanan. Manonood ng porn, ganun ang mangyayari. Nagiging bastos, nagiging katatawanan po ang kahubaran. Pero ang kahubaran dito makikita natin sa Bible at ang sex ay hindi po ganun. It is pure, it is clean, it is holy. It is not dirty. Husbands and wives, therefore, kung ito ang binigay ng Diyos at blessing niya ito sa pagiging one flesh nila that should be expressed, then husbands and wives should avail of this blessing as often as possible sa ikatitibay at ikatatamis ng kanilang pagsasama. Marami sa mga videos ngayon, pag pinanonood natin ang sa Facebook at saka yung mga Facebook Reels, kung ano-ano ang pinapakita tungkol sa mag-asawa at yung kanilang pangangalapit sa kanilang asawa. Pasitabi lang po sa mga wala pang asawa, pero alam niyo naman yun. At kapag hindi napagbigyan, anong mangyayari? Maiinis yung isa. Kinabukasan, papansinin ng babae si lalaki, pero si lalaki dahil hindi napagbigyan, anong mangyayari? Inis na inis ngayon yung lalaki. Barkada na lang ang turing ko sa'yo. Pero ang hindi natin naiintindihan, kaya ganun ang nagiging resulta is kasi hindi natin maintindihan bakit merong sex sa mag-asawa. Because they are one flesh. At binigay ng Diyos itong blessing na ito para ma-express nila ito, para makilala nila ang isa't isa, at lalo nilang mapatibay ang kanilang pagsasama. Lalo maging matamis din ang kanilang pagsasama. Sa mata natin ngayon, sa mata ng kultura, nagiging sinful ngayon ang sex. Dahil ang ginagawa natin, pilit natin inilalayo ito o hinihiwalay sa pag-aasawa. When sex is separated from marriage, what happens? Sexual promiscuity and all sorts of sexual perversions happen. Nawawala ang kagandahan nito. Ang isa pang purpose ng marriage ay para maganap ng tao ang instruction ng Diyos. Ano ba yung instruction na binigay sa kanya? Humayo at magpakarami at punuin ang daigdig. Dahil nilalang ng Diyos ang lalaki at babae bilang sexual beings, kalooban po ng Diyos na magbunga ang pagsasama at pagmamahalan nila at silang magkaroon ng isang pamilya. Tinanong ko lang po si Google, kasi si Google ngayon may AI na, di ba? Tinanong ko si Google kung ano yung modern day definition ng family. At ito ang binigay. The modern day definition of family extends beyond the traditional nuclear family. Pag sabing nuclear family, yun yung mga immediate na mga kasama mo. Yung tatay at nanay mo at saka yung mga kapatid mo. Or kung ikaw yung parent, then yung asawa mo at saka yung biological children mo. Yun yung nuclear family. So yung modern day family, definition of family, it no longer is constrained by yung ganong klaseng definition of nuclear family, but now includes diverse forms such as single-parent families, blended families or step-families, same-sex couples, adoptive families, foster families, and groups of close, non-biologically related individuals who share a deep commitment and emotional bond. Napaisip ako habang binabasa ko to, anong ibig sabihin ng deep commitment? Kasi sa pag-aasawa, ang commitment ay signified by the vow, the pledge of loyalty. Kaya nga, panghabang buhay ang mag-asawa dahil may pangako. At yung pangako na yun, ini-invoke yun pag dumadaan na sa paghihirap ang mag-asawa. Pag nahihirapan sila, ini-invoke yun. The vow is not invoked in times of happiness. It is invoked in times of difficulty. Promises are tested in challenging times. Hindi yun pang happy. So, sa akin, kung ganito na pala ang family, ang definition ng family, ano ibig sabihin ng deep commitment? How do you test it and measure it?
Many people identify, sabi pa ni Google, many people identify their closest friends or chosen companions as their family, reflecting a desire for deep connections and support outside of biological or legal ties. Okay, kung i-interpret to, ganito ang ibig niya sabihin. Basta ma-feel nila na love nila ang isa't isa, magsasama na sila. Family sila kahit magkaibigan lang sila. So, the more, the merrier. Family sila kahit same ang sex. Family sila kahit magkakaibang species. Ano ibig sabihin species? Yung mga mahilig sa pets, hindi na sila pet owners ngayon. Fur parents na sila. Ginawa nilang anak nila yung pet nila. Paano kaya kung bago yung alaga mo, wala namang fur yun? Ikaw ba ano ka na? Makikipig ka rin, ganun ka rin. For family. So, ganun. Mga kapatid at kaibigan, marriage is not just about happiness or feels. Marriage was given by God for the mutual help of the husband and wife. Kailangan nila tulungan ng isa't isa. And what else? For the purpose of procreation. May design siya. Hindi ko sinasabi na yun lang ang purpose. Pero these purposes are ingrained doon sa design na binigay ng Diyos. For the mutual help of the wife, for the purpose of procreation. Kasi kailangan nga dumami ang tao sa lupa. Tapos ang tingin natin pag nagkaroon ng pamilya, pag nagkaroon ng mga anak, ang tingin natin sa mga anak natin ay gastos. Hindi po. Sa Bible, ang tingin sa mga anak ay pagpapala. As God's creatures created in His image and likeness, mayroon po tayong mandato na kailangang ganapin. And it is God's plan na dumami ang mga pamilya ng tao sa pamamagitan ng pagsasama ng isang lalaki at isang babae sa pagkaasawa. May sinabi po si John Sartell Sr., isang theologian, sa kanyang article, What God Has Joined Together. Sabi niya, daily Adam saw that Eve contributed something that he did not. Likewise, Eve saw that Adam brought something she did not. Just as the difference in their bodies corresponded to each other, these other differences made them better as a couple. So differences should make you as better couples, stronger in your relationship. Sabi pa niya, their physical, mental, emotional, and spiritual union formed a single, strong foundation for their family. Children flourished as they were nurtured by the unique maleness and femaleness that had been joined together in their parents. That was God's plan. So why is marriage the foundation of the family? Review. So verse 18a, number 1, from the very beginning, God designed the family to be centered around marriage. Number 2, in marriage, God designed the husband and wife to complement each other, to bind the family together. Number 3, so verses 19 to 23, when God's design and order in marriage is upheld, the family flourishes. And number 4, so verses 24 to 25, God designed marriage as the context of fruitful procreation to fill the earth. God designed marriage as the context of fruitful procreation to fill the earth. So, ang kailangan nating matandaan is that merong mandato tayo na kumalat sa daigdig. And when we do that purpose, when we are faithful, then we are also fulfilling yung ating pagiging created in God's image and likeness. Kaso po ang naging problema sa atin ay nagkasala po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi natin nagampanan ng maayos ang ating tungkulin bilang tao. Nawala po tayo sa tamang landas dahil nawalay po tayo sa Diyos. Kaya ang kapalaran ngayon ng tao ay kamatayan at kapahamakan. Ngunit ang kwento ng tao ay hindi po nagtatapos sa ating unang magulang. Nahulog sila sa kasalanan, pero hindi din doon nagtatapos ang kwento. Sa biyaya ng Diyos, hinanda po niya ang kasaysayan para sa pagdating ng huling Adan. Hindi naman si Adan lang
yung unang magulang natin ang nasa kasaysayan na Adan. Meron din pangalawa at huling Adan. Inako niya ang ating parusa. Kahit hindi naman po siya nagkasala. At ginawa niya ito upang mapa sa ating katutusan. Dahil siya ang nabuhay, namatay, at muling nabuhay, napa sa atin po ang mga pagpapala ng kapatawaran sa kasalanan, katuwiran at panibagong buhay na nagpupukal sa buhay na walang hanggan. This second Adam is not like the first. He is so much better. Tagumpay siya. Yung hindi nagawa ng ating unang magulang, ng unang Adan, nahigitan niya. Siya po ang nagdadala sa atin ngayon sa pagbabago ng lahat ng bagay. Ang pangalan po niya ay si Jesus. At sa Kanya magaganap ang purpose ng Diyos sa creation, na magsama ang Diyos at tao sa walang hanggan. Kaya mga kapatid, tinatawag po tayong magpasakop at sumunod sa Kanya ng may pananampalataya. Tulad ng pagpapasakop at pananatili ng asawang babae sa lalaki sa maayos na pagsasama, ganun din tayo sa Kanyang iglesia. Ganun din tayo tinatawag sa Kanya na ating Pangulo at tagapagligtas. From the beginning, God revealed that He is the provider of all good things para makapamuhay tayo ayon sa Kanyang larawan at wangis. Ngayon na hinuhulma tayo upang maging tulad sa larawan ng Kanyang anak, panatilihin po natin ang disenyo at kaayusan na nilagay ng Diyos sa pag-aasawa. Sa pamamagitan po ni Kristo, pinakipagkasundo tayo sa ating Ama sa Langit at pinalik ang pagsasama ng Diyos at tao. Ganito ang disenyo ng Diyos sa marriage, the foundation of the family. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.